Mga kabarangay, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ang laging bida. Kumbaga ikaw ang laging napapansin at laging hinahangaan ng madla. Gaya nga ng isang kwento kabarangay na yung bida ay laging kawawa at naaapi. Samantalang ang kontrabida naman ay laging nagpapakasasa sa pera. Pero tulad din ng isang teleserye sa kwento ng buhay mo, ay may darating na karakter na tutulong sa'yo. At dahil doon ay babangon ka sa iyong pagkakalugmok at muling magkakakulay ang kwento ng buhay mo at magigising ka na lang sa isang bangungot. Ngunit paano mga kabarangay kung ang akala mong kakampi mo ang siyang magiging karibal mo at paano kung ang karibal mo sa lahat ng bagay ay ang iyong sariling kapatid? Sino nga ba ang magwawagi at mananatiling bida kung ang kontrabida naman pala ay parte ng iyong pamilya? Mga kabarangay, magsama-sama tayong muli sa kwento ng dalawang magkapatid na susubukin ng tadhana kung gaano nga ba katibay ang kanilang pagmamahalan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Story. Naranasan mo na bang maging second best? Yung laging pangalawa ka lang sa magaling. Yung hanggang option ka lang at never kang magiging choice kapag andyan yung first. Napakahirap at napakasakit. Yung bang sasabihan ka ng maganda ngunit sasabihan ka naman na may mas maganda. Tapos yung magaling ka naman pero may mas magaling talaga sa'yo. The pain of being compared, yan ang kadalasang nararamdaman ko sa tuwing kinukumpara po ako sa ate ko. Well, in fact, hindi ako dapat mainggit sa kanya kasi nga ate ko siya. Kadugo at kakampi ko siya. Pero dumarating lang talaga sa point na ang hirap tanggapin na siya ang magiging karibal mo sa lahat ng bagay. Ako po si Agatha at ang ate ko po ay si Angela. Bata pa lamang kami ay mahilig na si mama na suotan kami ng parehong damit. Kapag color blue ang suot ni ate Angela ay ganun din ang sa akin. Pareho ng sapatos at pareho ng ayos ng buhok. Kadalasan nga po ay napagkakamalang kaming kambal pero ang pagkakaiba lang ay mas lamang si ate. Bakit? Kasi maputi siya. Maganda ang kanyang kulot na buhok na bumagay sa kanyang maalamanyikang mukha. Magaling din siyang kumanta at sumayaw at isa rin siyang consistent honor student at graduate ng cum laude. At isa ring engineer, ang astig diba? Samantalang ako, eto maitim, pango ang ilong at hindi katangkaran. Madalas pa ngang pinapatawag si mama kapag bumabagsak ako sa ibang subjects ko. Lalo na sa math, hindi katulad ni ate na forte ang mathematics. Ako naman ay kahit na anong aral at pagtututor sa akin ni mama at ni ate ay hindi ko maintindihan ng formula sa lahat ng equation. Siguro favorite subject ko nga ang recess. Nakakatawang isipin pero kahit na magkapatid kami ni ate Angela at halos sabay kaming lumaki pero ang ugali at mga gusto namin ay magkaibang magkaiba. Magkaganon pa man ay hindi yun naging hadlang para maging super close kami ni ate. At para sa akin ay siya ang best ate in the world. Dahil para sa kanya, ako naman ang number one. Hindi naman lingid sa aking kaalaman na mas nakatuon sila sa mga achievements ni ate Angela kesa sa akin. Akala ko ay okay lang yon pero habang lumalaki kami ay nakakaramdam na ako ng inggit. Hindi ko alam kung dapat ko nga ba itong maramdaman o hindi dahil magkapatid kami at dapat na magmamahalan kami at suportahan sa bawat isa. Agatha, halika nga sandali dito. Tawag sa akin ni mama at sa tono ng kanyang pananalita ay mukhang nalaman na yata niya ang ginawa kong pangbubuli sa classmate ko na si Veronica. Mama, ano po yun? Tanong ko sa kanya. Agatha, napapagod na akong intindihin yung pag-uugali mo ha. Bakit mo naman binubuli yung classmate mo na si Veronica? Alam mo bang pinapatawag ako ngayon sa school ninyo kasi nagrereklamo daw yung nanay ng bata dahil iyak daw ng iyak at iniisip niyang pangit siya. Hindi ako makaimik at tinitigan lang si mama habang nagsasalita siya. O ano Agatha? Ano ang bagong rason mo kung bakit mo yan ginawa ha? Pinalaki ka namin ng maayos ng papa mo at kung malalaman niya yung ginagawa mo, sigurado akong uuwi yun sa Pilipinas at pagagalitan ka. Ano? Gusto mo bang sabihin ko sa kanya?
Lumakas na ang tono ng pananalita ni Mama noon. Ang aming ama, Papa Dudut, ay isang waiter sa Macau. At bata pa lamang kami ni ate ay si Mama na ang kinamulatan naming kasama. Si Papa kasi ay mga 3 taon o minsan ay umaabot pa nga ng 5 taon ang kontrata niya sa Macau. Kaya hindi siya agad-agad makakauwi. Pero magkaganon pa man ay lubos pa rin ang pasasalamat namin sa kanya sapagkat hindi siya nagkulang sa mga pangangailangan namin ni ate. Nagpatuloy pa nga sa pagsisermon sa akin si Mama pero hinayaan ko lang siya at pinili kong hindi na lamang magsalita pa. Hanggang sa dumating na si ate galing ng school. 1 taon lang naman ang agwat ng edad namin. Grade 3 ako noon at grade 4 naman siya. Nakangiti si ate at si Mama ay biglang umaliwalas ang mukha niya na noon ay galit na galit sa akin. Humalik si ate kay Mama, saka siya nagsalita. Mama, ako po ang napiling representative ng school namin na lalaban sa Math Quiz B. Next week na po yung contest kaya kailangan ko pong magdoble ng pag-aaral ngayon. Masiglang sabi ni Ate Angela kay Mama. Talaga anak, ang galing-galing talaga ng anak ko. Sabi ko na nga ba sa akin ka nagmana ng katalinuhan. Mamaya ha, maglo-long distance call tayo kay Papa mo para sabihin sa kanya. Sabi ni Mama kay ate. Nang mga oras na yon, Papa Dudut, pakiramdam ko ay para akong hangin. Nararamdaman pero hindi naman nakikita. Sa murang edad ko noon ay nakaramdam ako ng galit sa mundo. Kung bakit ako naging ganito. Kung bakit wala man lang akong nakuha sa magandang katangian ni ate. Kahit na magkapatid naman kami. Ilang sandali pa ay napatingin na si Mama sa akin. O Agatha, dapat gayahin mo ang ate mo. Masipag, matalino, aba kung ganito ka lang sana sa kanya di hindi kita mapapagalitan. At yun naman talaga ang inaasahan ko, Papa Dudut, na maririnig ko kay Mama. Di bali na, sanay na ako. Sanay na akong laging pinapagalitan at lagi lang nakatago sa anino ng ate ko. Sa kabila, Papa Dudut, ng mga naririnig ko ay pinili ko pa rin maging ako. Kung hindi ko kailangang maging katulad ni Ate Angela para magustuhan ako ng lahat ng tao. Lalo na ni Mama. Wala naman akong problema kay ate dahil ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. O Agatha, ano yung ginagawa mo dyan? Tanong niya sa akin nang makita niya akong nakadapa sa higaan at nagdodrawing. Tinago ko kaagad yon sa pag-aakalang pagtatawanan lang niya ako. Ate, wala to. Nagkukulay lang ako Wala kasi akong magawa. Pagdadahilan ko sa kanya. Pero medyo may pagkamakulit din si ate. Kaya ang drawing na naitago ko sa ilalim ng unan ko ay nakita niya. Nakita ko ang pagkamangha niya sa aking obra. Wow, Agatha! Ang galing-galing naman ang gawa mo. Hindi mo naman sinasabi sa akin na may talent ka pala sa pagguhit. Sabi sa akin ni ate at alam kong hindi marunong mambola si ate. Alam kong lahat ng mga sinasabi niya ay totoo. Gusto kong paniwalaan yon dahil maliban kay Papa, siya lang naman ang sumusuporta sa mga gawa ko. Ate, binobola mo lang ako kasi alam mong napagalitan ako ni Mama kanina. Kaya mo lang yan sinasabi. Kasi gusto mong pagaanin ang loob ko, pagkontra ko sa kanya. Agatha, alam mo naman yung si Mama masyadong metikulosa. Gusto niyang perpekto lahat ng ginagawa natin. Ang nais lang naman niya mapabuti tayo. Papaliwanag sa akin ni ate. Totoo ang mga sinabi niya kay Mama. Siya ang pinaka-istriktong tao na nakilala ko. Siya yung tao na dapat na lahat ng expectation niya ay magawa mo. Oo na po ate, pero minsan hindi ko din naman maiwasang magtampo sa kanya. Ako yata ang paborito niyang pagalitan sabay ngiti ni ate. O ayan ka na naman hindi ka na masanay kay Mama. Alam mo naman yon, laging bad mood. Alam mo namang tumatanda na. Sabi niya sa akin. Buti na lamang Papa Dudut at kahit na lagi akong napapagalitan ni Mama, andyan lagi si ate para pagaanin ang loob ko. Ate, isumbong kaya kita kay Mama para ikaw naman ang mapagalitan niya. Sabi ko sabay tawa sa kanya.
Tapos ay tumawa din si Ate Angela. Kahit na lagi kong kinakainggitan si Ate Angela ay hindi ko pa rin siya kayang ituring na kakumpetensya. Paano ko yun magagawa kung siya lang naman ang laging kasama ko at suportado niya ako sa mga maliliit na mga accomplishments ko? O ayan, ngumingiti ka na. Huwag ka nang malungkot, Agatha, ha? Lagi naman ako nandito para sa iyo eh. At lagi mong tatandaan na si ate ang #1 na fan mo, okay? Hindi ko alam kung matatawa o matutuwa ako sa mga sinabi ni ate. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na lumigaya ako sa aking puso sa mga narinig ko kay ate. Ate naman oh, nagdadrama ka na naman. Akala mo kung sinong matanda ka na magsalita, bata ka pa naman eh. Paano kung tumanda na ako tapos makulit pa rin? Baka maging katulad ka na rin ni mama sa akin, sabi ko sa kanya. Inayos niya ang buhok ko at inipit sa aking magkabilang tenga. Agatha, kahit pareho ng maputi ang buhok natin, tandaan mo na kakampi mo pa rin ako. At kahit na anuman niyang kakulitan mo, sandali itong huminto at tinignan ako, saka siya nagpatuloy. Mahal na mahal pa rin kita, sabi niya sa akin. Sa mga nasabing yon ni Ate Angela, Papa Dudut, ay mas nabuhayan ako ng loob. Dahil alam kong kahit na ano ang mangyari, ay hindi ako mag-iisa. Dahil lagi siyang nandyan para sa akin. Kung si ate suportado ako sa mga gusto ko, si mama naman ay malaking hindi. Ma, tingnan mo oh, ang ganda ng gawa ni Agatha na drawing ng isang pamilya. Pagmamayabang ni ate. Yun ang eksenang nakagisingan ko ng umagang yon. Hinintay ko ang sasabihin ni mama, sinilip ko ang magiging reaksyon niya mula sa aking kwarto. Kinuha ni mama ang drawing na inabot ni ate sa kanya. Tignan niya ito tulad ng aking inaasahan. Nabigo kong marinig ang mga papuri ni mama. Okay na rin yan, pero parang ang lungkot naman ang pagkakaguhit niya. Subukan mo kayang gumuhit, Angela, baka mas maganda pang magawa mo dyan. Narinig kong sabi niya. Nahulog ko ang dala kong lapis at papel sa aking mga narinig, dahilan yon para mapansin ni ate. Nakita niyang nakabukas ang aking pinto at doon na niya nakita na nakasilip ako doon. Nakita yon ni mama pero wala man lang pagsisisi akong nakita sa kanyang mukha. Pagsisisi na sana, sinabi niya man lang na maganda ang gawa ko. Na may tinatago din pala akong talento kahit na yon ay may halong biro lamang. Tumingin din si mama mula sa pintuan ng aking kwarto pero nang pagkakita niya sa akin ay agad niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kusina. Naglakad na. Ang sakit, Papa Dudut, na malaman mo na ang sarili mong ina ay walang bilib sa'yo. Minsan nga ay iniisip ko na ampun lang marahil ako kaya ganito akong pakitunguhan ni mama. At kung may time machine lang ay gusto kong bumalik sa araw na pinanganak niya ako. Gaano kaya siya kasaya? Ano kaya ang ginawa niyang pag-aalaga sa akin? Nais ko ulit maramdaman yon pero wala, Papa Dudut. Lumapit sa akin si ate. Agatha? Sabi niya. O ate, tama na. Alam ko naman ang sasabihin mo eh. Napagpasensyahan ko si mama na tumatanda na. Hindi ko naman yun nakakalimutan, ate eh. Iniintindi ko naman si mama. At alam ko naman na kahit na kailan ay hindi niya makikita ang ginagawa ko para sa kanya. Hindi ko namalayan na habang tumatangis na ang puso ko ay tumutulo na rin ang aking mga luha. Agatha, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Andito naman kami ni Papa eh. Mahal na mahal ka namin. Sabi ni ate habang hinahaplos niya ang likod ko. Ate talaga? Hindi naman ako umiiyak eh. Sanay na ako kay mama. Sabi ko kay ate nang sa ganon ay hindi na siya mangulit pa. Sigurado ka ha? Mas mabuti pa, pulutin mo na yung mga pangkulay at lapis mo at punta tayo sa may balkonahe. Doon makikita natin ang ganda ng tanawin mula sa langit. Pagpapangiti sa akin ni ate. Agad naman akong sumama sa kanya at muling tinakpan ang lumbay na nararamdaman ko. Minsan, Papa Dudut, iniisip ko na sana hindi na lang ako pinanganak. Na sana ay lumaki na lang ako sa ibang pamilya.
Baka kung mangyari yon ay magiging masaya ako. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga bagay na yon, si ate ang unang taong sumasagi sa isipan ko. Dahil kung sakaling ang lumaki ako sa ibang pamilya, wala akong katulad ni Ate Angela. Lunes ng hapon nang makatanggap kami ng isang masamang balita, Papa Dudut, mula sa katrabaho ni Papa. Si Papa daw ay inatake ng high blood at nasa ospital ngayon doon sa Macau. Hindi magkanda-ugaga si Mama kung ano nga ba ang dapat niyang gawin at malubha daw kasi ang lagay nito at nasa ICU. Hindi ko alam noon kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman. Dahil si Papa na sumusuporta sa akin ay nagkaganon. Masakit isipin, Papa Dudut, at napakahirap tanggapin. Pumunta ng Macau si Mama para alamin ang kondisyon ni Papa. Si Auntie Lydia, ang kapatid ni Mama, ang nagbantay sa amin. Wala itong asawa at anak kaya naman siya ang madalas na makasama namin sa tuwing may importanteng nilalakad si Mama. May pagka-istrikto ito na parang katulad ni Mama, ngunit mas doble pa rito. At dahil wala ang mama ninyo, ako muna daw ang titingin sa inyong magkapatid habang inaalam ng mama ninyo ang kalagayan ni Fred, ang magaling niyong ama. Ayoko ang tabas ng dila ni Auntie na para bang may laman ang lahat ng kanyang sinasabi. Bakit ganyan kayo magsalita kay Papa, Auntie? May nagawa po ba siyang masama sa inyo dati? Tanong ko rito. Di kasi ako katulad ni ate na tatahi-tahimik na lang at pipiliin na lang na huwag sumabay sa init ng ulo ng isang tao. Aba, ibang klase ka ring sumagot, Agatha. Totoo nga ang sinasabi sa akin ni Mildred. Parehong-pareho kayo ng ugali ng papa mo. Tumaas ang boses ni Auntie noon at nang akmang sasagot pa sana ako ay kinalabit ako ni ate at umiling. Hudyat yon, Papa Dudut, na wag ko na lang papatulan pa si Auntie Lydia. Auntie, bukas po maaga po kami ni Agatha sa school. May activities po kami, kaya kailangan pong pumasok ng maaga. Magalang na sagot ni ate sa kanya. Ganito, Agatha, dapat gayahin mo ang Ate Angela mo. Mabait, matalino at higit sa lahat ay maganda. At pati ba naman si Auntie ay nagawa din akong ikumpara kay ate. Napabuntong hininga na lang ako, Papa Dudut. Yung bang pilit ko na lang na tinanggap yung mga bagay-bagay na hindi ko na mapipigilan. Gusto ko mang sumagot ay pinigilan ako ni ate. O siya, dyan lang muna kayo at mamamalengke lang ako ng kakainin natin. Angela, ikaw na muna ang bahala dyan sa kapatid mong yan, ha? Na medyo makulit din kasi. Sabi ni Auntie na nakatingin sa akin. Inirapan ko siya, buti na lamang at hindi nito napansin dahil kung hindi ay malalagot na naman ako. Balita ko pa naman kay ate na namamalo daw si Auntie Lydia. Takot ko na lang din doon dahil isa lang naman akong hamak na bata. Maya-maya pa pagkaalis ni Auntie ay tumawag si Mama. Kumusta na kayo dyan mga anak? Tanong ni Mama kay ate na siyang kausap nito. Eto, okay naman po, Ma. Kasama po namin si Auntie Lydia pero namalengke lang po ito sandali at magluluto daw po. Sagot naman ni ate. Mabuti naman kung ganon. Ang kapatid mong si Agatha, hindi ba nangungulit? Bantayan mo ang kapatid mo, Angela, ha? At huwag mo siyang pababayaan dyan. Narinig kong sabi ni Mama. Bahagyang tumingin si ate sa akin at ngumiti. Si Papa po, kumusta na po? Tanong ni ate. Hindi kaagad nakasagot si Mama. Okay naman ang papa ninyo. Okay, sige na anak at mahalang tawag dito. Halik mo na lang ako sa kapatid mo ha at mag-ingat kayo dyan. At saka binabana ni Mama ang telepono. Sa tono ng pananalita ni Mama ay para bang may iniiwasang siyang sagutin. Lalo na pagtungkol kay Papa. Unang araw pa lang ni Auntie Lydia ay sobra na ang paghigpit niya sa amin ni ate. Pagkatapos mo sa mga assignment mo dyan, linisan mo na yung mga kaldero at kawali para makapagluto na ako. Abay, bawal ang tatamad-tamad dito, ha? Dapat habang maaga pa lang ay alam nyo na ang dapat ninyong gawin. Palibhasa sinanay kayo ni ate sa maginhawang buhay. Kaya yan, wala kayong alam gawin. Hala sige, bilisan mo na dyan.
Ang sabi ni auntie kay ate na noon ay gumagawa ng assignment niya. Opo auntie, tatapusin ko lang po muna ito at gagawin ko na rin po ang ipinag-uutos ninyo. Sagot naman ni ate rito. Ilang minuto rin ang lumipas at ginawa na nga ni ate ang inutos sa kanya ni Auntie Lydia. Nakita kong nahihirapan ang ate ko kaya ako na ang naglinis ng kaldero. Agatha, anong ginagawa mo dyan? Saway ni auntie sa akin habang nagpapaypay. Tinutulungan ko na po si ate para mabilis na pong matapos ang mga gawain niya. Nakakahiya po sa inyo auntie na pagod na po kayo sa pag-aalaga sa amin ni ate eh. Pangaasar ko noon kay auntie na noon naman ay sitting pretty lang sa kusina habang nanonood sa amin ni ate. Hoy Agatha, magdahan-dahan ka ng pananalita mo dyan ha? Baka gusto mong sumbong kita kay mama mo pagdating niya dito. Sabi niya sa akin na iniirapan ako ng tingin. Siniko ako ni ate at senyalis yon na wag na akong sumagot pa. Pero matigas ako at hindi pwedeng manaig ang mali. Auntie, baka nga mas magalit si mama kapag nalaman niya na inuutusan mo si ate. Sa pagkakaalam ko kasi, auntie, kaya po kayo nandito para alagaan kami, hindi para utusan. Sabi ko. Mukhang napadami ata ang mga sinabi ko at tuluyan ang nagalit si auntie. Agatha, umalis ka dyan. Linisan mo yung banyo. Kung hindi mo gagawin ay papaluin kita ng sinturon. Sabi niya sa akin. Sa totoo lang ay natakot din ako noon pero nilakasan ko ang loob ko. Sige, paluin niyo na lang po ako para nang sa ganun magkalatay ang katawan ko. Para makita ni mama, ang sabi ko sa kanya. Nakita ko ang mga mata ni auntie na galit sa akin. Hinila niya ako at pinadapa sa sofa. Auntie, wag po. Wag niyo na pong paluin si Agatha. Hindi na po niya uulitin. Umiiyak na pakiusap ni ate. Ngunit hindi nakinig si auntie at isang hataw ng sinturon ang dumapli sa akin. Hindi ako umiiyak noon pero naramdaman ko ang hapdi. Ayan, dapat lang ito sa'yo. Masyado kang madaldal Tinutulungan na nga kayo, ikaw pa tumalakas ang loob na sumabat. Sabay palo sa akin ang isa pa. Auntie, tama na po. Yung ipapalo niyo pa po sa kanya. Sa akin niyo na lang po ibigay, please, auntie. Umiiyak na sabi ni Ate Angela. At ginawa nga niya yon kay Ate Angela. Pagkatapos noon papadudod ay saka ko lang naramdaman ng sakit. 2 beses lang yon pero malakas ang pagkakatama sa akin. Buti na lamang at andyan si ate. Kahit na may ganitong mga pangyayari ay okay lang sa akin. Dahil kasama ko naman siya, ang aking tagapagtanggol. Halos 2 linggo din kaming nagtiis sa pangangalaga ni Auntie Lydia. Hanggang sa isang araw ay dumating na sila mama at papa. Tuwang-tuwa kami noon ni ate dahil sa wakas ay nakabalik na sila. Ngunit ang nakakapanlumbong makita ay ang kalagayan ni papa. Dahil sa atake ng high blood niya sa pangatlong pagkakataon ay naapektuhan ang kanyang pananalita at maging ang kanyang paglakad. Kaya nakasaklay na ito at halos hindi mo na maunawaan ang lahat ng mga sasabihin niya. Ako ang unang umiyak at yumakap sa kanya. Naluluha ako noon papadudot kasi ang taong isa sa mga sumusuporta sa akin ay nagkasakit. Maraming bagay na hindi na namin magagawa ng magkasama. Tulad ng pamamasyal at panonood sa paglubog ng araw. Magawa man namin ito pero hindi na katulad ng dati. Napansin ko din ang biglang pagbagsak ng katawan ni mama. Nakita ko din ang hindi maipintang mukha nito. Pagdating namin ng bahay ay nag-impake na si Auntie Lydia. Mukhang nakahalata na ata ito na isusumbong ko siya. Lydia, maraming salamat ha sa pagbabantay mo dito sa 2 anak ko. Ang sabi ni mama habang nakayakap siya kay auntie. Ate, walang anuman yun. Naging mabait naman si Angela sa akin Bahagyang ibinaling ni mama ang tingin niya sa akin. Agatha, balita ko naging pasaway ka daw kay auntie. Hindi mo daw sinusunod ang mga sinasabi niya. Saway sa akin ni mama. Pero ma, naging mabait po ako. Wala po akong ginawang masama kay auntie. At sinusunod ko po lahat ng ipinag-uutos niya. Paglalahad ko kay mama. Pero hindi naniwala sa akin si mama. Ganun ba ako kasamang bata sa tingin niya? Mabuti pa yang si Angela ang bait-bait at sobrang masunurin pa.
Tama ka ate, kaya naman pala paborito mo yang si Angela. Napakabait, matalino at ang ganda-ganda pa. Pahabol na sabi nito kay mama. Mabait na bata talaga yang si Angela, Lydia. Ewan ko ba niya kay Agatha kung bakit siya ganyan? Ang sabi ni mama. Sa mga narinig kong yun ay gusto ko nang maiyak. Eto na naman sila at nangungumpara sa amin ni ate. Masakit na bilang bata ay hindi ko dapat ito maramdaman. Baka kasi may ginagawa ka na mali. Kaya ka sinasawahin ni Agatha. Mabait yan. Pautal-utal na salita naman ni Papa. At kahit na hindi malinaw, ay naramdaman ko naman ang pagmamahal niya. To the rescue din naman ang ate ko para sabihin ang lahat ng mga nangyari nang makaalis na si Auntie Lydia. Bigla tuloy akong napaisip. Bakit ganon? Kapag si ate ang nagsabi, kaagad-agad na paniniwalaan. Pero bakit pag ako? Kailangan ko pang makakuha ng tagapagtanggol para maniwala din ang lahat sa akin. Hay, napabuntong hininga na lamang ako sa kwarto. Sa paulit-ulit ba naman ay hanggang ngayon ay hindi pa rin ako masanay-sanay. Napaka-unfair talaga ang buhay. Lalo na pagdating sa akin. Magmula na dumating si Mama at si Papa ay nagbago na ang takbo ng buhay namin. Ang dating maginhawang pamumuhay namin ay nagbago na lang bigla. Hindi na muling nakabalik si Papa sa ibang bansa at naubos din ang lahat ng naitabi nilang pera sa pagpapagamot kay Papa. Hindi daw kasi napagbigyan si Papa sa kanyang request mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya si Papa ay hindi na niya kayang magtrabaho pa dahil na rin sa kanyang kapansanan. Kaya naman napilitang maghanap ng trabaho si Mama at saksi ako sa mga hirap niya. Na kung saan ay kumuha siya ng pwesto. Ang puhunan niya ay inutang lamang niya. Tuwing uuwi yan si Mama, makikita mong pagod na pagod siya pero magkaganon pa man ay pupuntahan niya si Papa mula sa kwarto nila at paliliguan at pakakainin. Kaming dalawa naman ni ate ay tuloy pa rin sa pag-aaral. Si Papa lang ang naiiwan na mag-isa sa bahay kapag wala kami pero umuuwi naman si Mama tuwing tanghali upang silipin ang kalagayan nito. Ipinagbili na rin naman ni Mama si Papa kay Aling Susing na siya namang tagapagbantay dito. O anak, bakit gising ka pa? Hindi pa kasi ako makakatulog Mama Maikling sagot ko sa kanya. Matulog ka na para hindi na kita kailangan pang gisingin bukas. Alam mo naman anak na nagagaho lagi ako sa oras sa palengke. Ang sabi ni Mama sa akin. Maya-maya pa ay lumapit ako kay Mama para sana yubakap at humalik sa kanya bago ako matulog. Wag na anak, hindi pa ako naliligo. Pumunta ka na sa kwarto mo at magdasal ka na bago matulog. Ang sabi nito. Tumanggi siya sa yakap ko. Ang sakit Papa Dudut. Hindi ko mawari kung ano nga ba ang dahilan ng lahat ng mga ito. Hanggang ngayon pa pala ay humihingi pa rin ako ng atensyon mula kay Mama. Napahiya ako sa sarili kong ina. Bumuntong hininga ako, nagdasal ako na sana bukas ay mawala na ang sakit ng nararamdaman ko. Na sana ay maging maayos na muli ang pamumuhay namin nang sa ganoon ay ang relasyon naman namin ni Mama ang sumunod na aayusin. Sa totoo lang Papa Dudut ay tanggap ko naman kung ano ang papel ko kay Mama. Isang anak lamang, pero bakit ganon? Konting pagmamahal lang naman ang gusto kong maramdaman mula sa kanya, ngunit pinagkait niya. Anak, kumain ka na ng kumain ha. Huwag ka na magpapagutom at magpupunas ka ng pawis ha. Ikaw naman mahal. Aalis lang muna ako ha at mamayang tanghali babalik ako para pakainin ka. Isang masayang pamilya ang bumungad sa akin pagising ko isang umaga. Si Mama na abala sa pag-aasikaso kay ate at Papa. Nakita kong kahit na mahirap ay parang baliwala sa kanya pero bakit kapag ako? Para bang hindi niya ako nakikita. Gusto ko pa sanang pagmasdan yon ngunit nakita ako ni ate. Oh, gising ka na pala Agatha. Halika na rito at kumain ka na baka malate pa tayo. Nakangiting sabi ni ate. Agad naman bumaling ang tingin sa akin ni Mama at Papa. Nakita ko ang sumilay ng ngiti ni Papa nang makita niya ako ngunit si Mama parang wala lang. O Agatha, halika na at kumain ka na rito. Nagpupuyat ka pa kasi.
Yun lang ang mga salitang narinig ko mula kay mama. Hanggang ngayon ay blanco pa rin ako, Papa Dudut. Hindi nga ba ako mahal ni mama? Dahil yon ang nararamdaman ko. Para akong isang kandila na unti-unti ay nawawalan ng liwanag. Ako po ang valedictorian sa batch namin. Masayang balita ni ate kay mama pagdating namin galing ng school. Talaga? Wow! Ang galing-galing naman ng anak ko. Proud na proud ako sa iyo. Ang sabi ni mama. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ni mama ng mga oras na yon. Tumingin si mama sa akin. Ikaw, Agatha, may maganda ka bang ibabalita sa akin? Tanong ni mama sa akin. Napayuko ako at sa totoo lang ay wala naman akong ibang ibabalita sa kanya. At kung meron man ay magiging masaya kaya siya. Maya-maya pa ay sumagot si ate. Ma, si Agatha may award din pong nakuha. Artist of the Year. Sabi naman ni Ate Angela. Sumilay ang mumunting pag-asa sa akin na baka sabihan din ako ni mama na proud siya sa mga nakuha ko. Pero hindi. Nabigo na naman ang sarili ko. Artist of the Year? Ano yun? Wala ka man lang bang place sa top 10? Hindi ka man lang ba nakasama? Sunod-sunod na tanong ni mama. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yon at hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay mama na hanggang doon lang ang kaya kong ibigay. At hindi ako katulad ni ate. Sorry ma, hindi po kasi ako nakahabol sa ibang subjects ko pero sa susunod ma, gagalingan ko po talaga. Hindi ko na naituloy pa ang mga sasabihin ko dahil hindi naman na ako pinansin ni mama. Nakafocus na siya sa mga nakuha ni ate. Sa bagay, hindi ko naman talaga siya masisisi. Matalino si Ate Angela. Siyempre, ako ang magsasabit ng medalya sa anak ko. Maghahanda tayo niyan ha at iimbitahin natin lahat ng kaibigan mo para maipagdiwang natin ang nakuha mo anak. Proud na proud talaga ako sa iyo anak. Halos mapasigaw na si mama sa saya ng kinakausap niya si ate. Sana maging proud ka din sa akin. Sa hangin ko na lang sinabi ang dapat na ipapaalam ko kay mama na gusto ko din na ipagmalaki niya ako. Mama, si Agatha po, kayo din po ba magsasabit ng medalya niya? Tanong ni ate. Siguro ang tita Lydia mo na lang. Iimbitahin ko siya para siya na lang ang umakyat kapag tinawag ang pangalan ni Agatha. Sagot naman ni mama dito. Lumabas si papa dahan-dahan mula sa kanyang kwarto. Nakasaklay siya at pumunta sa may sala. Mahal, ikaw na ang magsabit ng award ni Agatha. Anak natin siya. Agatha, proud ako sa iyo. Ang sabi ni Papa. Uutal-utal man si Papa dahil sa hirap siyang magsalita. Ay na-appreciate ko yon Papa Dudut. Naibsan na kahit papaano ang lungkot na naramdaman ko noon. Sige mahal, kung yan ang gusto mo, ako na lang ang magsasabit ng award ni Agatha. Hindi ko na lang pupuntahan si Lydia at baka may kailangan pa yung gawin kasama si nanay. Pagsang-ayon naman ni mama kay papa. Salamat mama. Maikling tugon ko at hindi ko na napigilan ang saya ko kaya nayakap ko si mama. First time yon na pumayag diyang yakapin ko siya. Marahil dahil nandoon si papa at ayaw niyang makitaan ako ng hindi maayos na pagtrato. O siya Agatha. Kaya sa susunod gayahin mo itong ate mo ha nang sa ganon maging proud ako sa iyo. Pahabol pa ni mama. Nanliit ako sa sarili ko noon Papa Dudut. Pero hindi yon naging dahilan para sumuko ako dahil ginawa ko yung motivation para maging proud din si mama sa akin. Mabilis na lumipas ang panahon at tumungtong na nga kami pareho ni ate sa kolehiyo. Gusto ko maging kasing galing ni ate at gagawin ko ito para kay mama at lalo na kay papa. Kumuha siya ng kursong engineering at ganoon din naman ang kinuha ko. Magastos mag-aral. Kaya nakaisip ng magandang paraan si ate at yon ay ang makapagtrabaho siya sa isang fast food chain. Hindi na siya humingi ng allowance kay mama. Dahilan yon para humanap din ako ng racket para hindi rin ako humingi ng pera kay mama. At may pangtustos na lamang sa gamutan ni Papa. Nagsa-sideline ako Papa Dudut sa mga kasal at sa mga dibu. Matuma lang ang pagdating ng mga ganong okasyon pero minsanan at malaki ang ibinabayad sa akin.
Minsan pa nga papadudot kapag dalawa ang nakukuha kong mga racket sa isang linggo ay nakapag-aabot ako kay mama. Nagpapasalamat naman ito sa akin at kahit papaano ay okay na rin ako doon hanggang sa naging regular na ako sa isang bar bilang isang singer. Malaki ang kinikita ko dito pero kadalasan ay ginagabi na ako ng uwi kaya hindi ko na nagagawa ang mga projects ko. Agatha, nagawa mo na ba yung research mo kay Ma'am Reyes? Bukas na ang deadline noon. Pagpapaalala ni ate sa akin. Nang maabutan ko pa siyang gising sa may sala. Ate, hindi pa eh. Hindi ko kasi alam kung saan ko uumpisahan eh. Ikaw ate, nagawa mo na ba? Tanong ko naman sa kanya. Oo, nakapagsabit na ako kahapon pa. Ang sabi naman nito. Ate, bakit gising ka pa? Mag-aalas 2 na oh. Ang sabi ko naman dito. Hinihintay kasi kita. Baka kasi hindi ka pa naghahapunan. Yun lang ang mga huling narinig ko kay ate at hindi ko alam ay nakatulog na pala ako sa sofa. Pagising ko kinabukasan ay aligaga na naman ako dahil mahuhuli na naman ako. Pero gusto kong sadyang hindi na pumasok ngayon dahil wala din naman akong nagawang research. O gising ka na pala Agatha. Eto o, ang sabi sa akin ni ate. Inabot ang papel na nakaipit sa folder. Nang tingnan ko ito ay yon ang research na dapat ay gagawin ko. Si ate na pala ang siyang gumawa. Halos maglulundag ako sa tuwa noon at niyakap ko si ate. Thank you ate. Ililibre kita mamaya ng paborito mo sa cafeteria. Ang sabi ko rito habang nakabungis-ngis pa rin. Magkaklase kami ni ate sa subject ni Ma'am Reyes at hindi niya kasi ito nakuha last semester dahil hindi niya kaagad ito na-enroll. Second year noon si ate habang ako naman ay nasa first year. Pareho naman kami ng kinukuhang kurso kaya nakapagtatanong ako sa kanya tungkol sa mga subjects. Okay, sabi mo yan ha? Pero sa susunod Agatha, huwag ka nang masyadong magpapagabi. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, lalong-lalo na ang pag-aaral mo, okay? Bilin ni ate. Opo boss, nakangiting sagot ko sa kanya. Maswerte pa rin ako papadudot dahil may ate akong katulad ni Ate Angela. Pero habang nagtatagal ay nakakaramdam na ako ng inggit sa kanya. Lalo na sa pagdating ni Edward sa buhay naming dalawa. Mas lalong lumabas ang tunay na ganda ni ate noong kolehiyo na kami. Sa simpleng pantalon at t-shirt, ang dami ng humanga sa kanya. Ang kanyang mahaba at kulot na buhok na bumagay sa makinis niyang kutis at sa mahabang pilik mata nito ay hindi ko maiwasan ang mainggit kapag nakikita kong marami itong natatanggap na mga regalo mula sa mga tagahanga nito. Pero para kay ate, baliwala ang lahat ng iyon dahil pag-aaral daw ang priority niya. Pero sa dinami-dami ng mga nagkakagusto kay ate ay may isang lalaki akong napansin at yon ay si Edgar. Ang gwapo niya papadudot. Matangkad ito at moreno, may isa siyang dimple sa kaliwang pisngi niya pero ang pinaka-paborito ko sa lahat ay ang kanyang mga mata. Yung bang kapag tinitigan kanya pakiramdam mo ay napakaganda mo. Ewan ko ba dito kay ate kung bakit hindi pa niya sinasagot si Edward. Pero kung ako ang tatanungin mo, gustong gusto ko siya. Ate, anong pangalan ng lalaki na nakayelo na kasama mo sa library kanina? Tanong ko kay ate. Kahit sa totoo naman ay kilala ko na ang lalaking yon. Si Edward. Kaklase ko yun. Gwapo siya no? Tanong ni ate. Oo, gwapo. Ate, type mo? Pag-uusisa ko naman sa kanya. Pwede na rin. Nakangiting sagot naman niya. So, type mo nga ate. Hindi ko pa alam eh. Okay naman si Edward, gwapo, mabait at matalino. Pero hindi ko pa yan masasabi sa ngayon eh. Kasi hindi ko priority ang ganyang mga bagay. Gusto ko munang unahin ang pag-aaral ko bago pa yung love-love na yan. Pagpapaliwanag naman ni ate. Mukhang napansin ata nito ang pagtatanong ko kaya naman tinanong niya ako. Bakit mo nga pala tinatanong yan ha? Bakit? Crush mo siya no? Oy, ikaw ha? Panunokso naman ito. Nagtalukbong na lang ako ng kumot nang sa ganon ay hindi na siya mangulit pa. Pero sa katunayan niyan ay gusto ko si Edward papadudot at gusto ko siyang makilala. Kaya naman umabsent ako noon sa trabaho ko
para maaliwalas ang dating ko pag nagkita kami sa university. Tumama ako kay ate sa library dahil alam kong doon sila nagkikita at hindi nga ako nagkamali. Nang makita niya kami ni ate ay agad itong lumipat mula sa kinakaupuan nito para pumunta sa amin. "Hi Angela!" Pagbati niya kay ate. "Oy Edward, kumusta? Ano, natapos mo na ba yung assignments natin sa calculus?" Tanong ni ate. Nakakainis naman si ate. Hindi man lang ako pinakilala. Hindi ko alam pero parang nauutal ako nang makaharap ko na talaga siya. At doon ko napatunayan na mas gwapo pala ito sa malapitan at hindi ko alam kay ate kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya ito sinasagot. Oo nga pala, si Agatha kapatid ko. Buti naman at naalala akong ipakilala ni ate. Nakipagkamay ito sa akin at nagdampi ang pisngi ng mga palad namin na nagbigay ng kilig sa akin. "Hi Agatha, nice to meet you." Ganon lang. Ganon lang kaikli ang sabi niya at pagkatapos ay binaling na niya ang tingin niya kay ate. At doon ako nakaramdam ng dapat sa akin siya mapunta. Wala naman akong nakikitang mali kasi hindi naman siya gusto ni ate kaya gagawa ako ng paraan para mapansin ako ni Edward. Ginawa ko ang lahat nang sa ganon ay mapalapit ako ng tuluyan kay Edward Papadudut. Nag-aral ako ng mabuti nang sa ganon ay mapansin niya ako. Ginaya ko din ang estilo ng pananamit ni ate, yung simple lang pero may dating. Araw-araw kaming nagkikita at sumasama ako sa pagre-review nilang dalawa ni ate. Hindi naman nakakahalata si ate Angela dahil napapadalas na nga ang laging pagsama ko sa kanila. Madalas pa nga noon ay nauuna pa ako kay ate. Nang sa ganon ay masolo ko muna si Edward. Tanong niya nang minsang ako ang mauna sa tagpuan namin. Susunod na lang yun. Tara, merienda muna tayo. Pagyaya ko sa kanya. Sige, okay lang. Hintayin ko na lang si Angela. Sabay na lang ako sa kanya. Ay, nakakatampo ka naman. Ako na nga ang nagaya. Tinanggihan mo pa ako. Sabi ko naman dito. Siguro ay nakonsensya ito kaya naman sumama na sa akin. O siya, sige na nga. Tara na at baka magsumbong ka pa kay Angela. Mabawasan pa ang pagpapapogi ko sa ate mo. Tapos ay bigla itong tumawa ng malakas. Nagustuhan ko ang pagiging natural nito. Hindi yung katulad ng ibang lalaki na nagpapapogi, yung bang puro porma, puro naman hangin. Itong si Edward, iba siya. Simple pero may ibubuga. Nang makahanap na kami ng pwesto ay nagsimula na ako magtanong sa kanya. Edward, ano ba yung nagustuhan mo kay ate? Mukhang nagulat siya pero natuwa naman ito sa paunang bungad ko dito. Sa totoo niyan hindi ko din talaga alam Basta ang alam ko ay hindi na lang basta gusto ang nararamdaman ko sa kanya. Mahal ko na ang ate mo. Ilang milyong karayom ang tumusok sa puso ko ng pagkakataong inamin ni Edward yon sa akin. Talaga? Good for the both of you. Yun na nga lang ang tanging naisagot ko. Pero mukhang ayaw naman ako ng ate mo. Minsan nawawala na ako ng pag-asa pero sa tuwing nakikita ko siyang ngumingiti at sa mga panahong magkasama kami, napupuno ng pag-asa ang puso ko at sinasabi nitong dapat hindi ko na pakawalan ng ate mo. Halos maiyak ako sa mga lumabas sa bibig ni Edward Papadudut. Hindi ko alam kung maiiyak ako o magagalit sa mga narinig ko. Ang akala ko ay si mama lang ang may kayang gumawa sa akin nito pero kahit pala si Edward. Naging mababa tuloy ang tingin ko sa aking sarili. Napakaswerte pala kung ganun ni ate sa'yo. Pilit kong sinabi ang mga salitang yon para hindi niya mahalatang halos maiyak na ako sa sakit. Papadudot, hindi po ako manhid at alam ko pong nagmamahal na ako kay Edward. Hindi ko alam kung kanino ako dapat magalit. Kay ate ba na lagi na lang nakakalamang sa akin o sa sarili ko dahil hindi ko kayang maging kasing galing niya? Hindi siya ang maswerte sa akin, kundi ako ang maswerte sa kanya. At pinaka magiging masayang lalaki kapag napasagot ko siya. Sabi ni Edward sa akin at hindi ko na kinaya pa ang mga narinig ko. Buti na lamang at dumating na si ate. Napatitig na lamang si Edward bigla dito habang naglalakad patungo sa amin. Ang ganda-ganda talaga ni ate. Samantalang ako, hindi na nga matalino.
Hindi pa maganda. Gusto kong ibili si Papa noon ng bagong tungkod na magagamit niya tuwing lalabas kami. Kaya naman yung ibang naitabi ko para sa pambili ng cellphone ko ay binili ko ng tungkod niya. Excited na ako noon na umuwi dala-dala ang regalo ko para kay Papa. Pero sa pagdating ko sa bahay ay nagulat ako dahil ang ibibigay ko kay Papa ay naibili na pala ni ate sa kanya. O Agatha, andiyan ka na pala, halika dito at tingnan mo itong binili ko kay Papa. Ang sabi sa akin ni ate noong makita niya ako. Ngunit napansin niya ang hawak kong tungkod din ay para kay Papa. Oh, may dala ka rin pala para kay Papa pero nakabili na si Angela. Sayang naman, itinabi mo na sana ang perang yan para sa allowance mo. Ang sabi sa akin ni Mama. Nakita nilang nag-iba ang mukha ko. Napansin din ito ni ate. Pero ang ate ko, agad na naman akong pinagtanggol. Aba, tingnan mo nga naman Papa oh, dalawa na pala magagamit mo. Ang gara naman ang binili mong yan Agatha. Ang sabi ni ate. Oo, eto pa oh, pasensya na, nahuli ha. Ang sabi ko kay Papa. Wala na akong ibang masabi noon sa kanya. Anak, maraming salamat sa inyo ha. Hindi ko man naibibigay ang lahat ng pangangailangan ninyo, ay naging mabuti naman kayong anak sa akin. Ang hiling ko lang sana lagi kayong magmamahalan at magdadamayan. Ang sabi ni Papa. Oo naman Papa. Mahal na mahal ko yata itong kapatid kong to. Sabay akbay sa akin ni ate. Habang kumakain kami ng hapunan ay halos wala akong gana. Hindi ko alam kung saan po ako tatakbo, yung malayo sa pagkukumpara at malayo kay ate. Oo Papa Dudut, naiinggit ako kay ate ko. Nasa kanya na lahat ng atensyon pero ako, wala naman akong kasalanan pero kung ituring ako ni Mama, ay para bang hindi niya ako anak. Parang wala akong kwenta sa kanya. Kinabukasan habang naglalakad ako papunta sa cafeteria ay nakita ko si ate na may kahawakan ng kamay. Magka-holding hands habang masaya silang nag-uusap. Noong una ay hindi malinaw ang mukha ng lalaki pero habang papalapit ako kay ate ay doon ko naaninag na si Edward ang lalaking kasama ni ate. Si Edward na tanging nagpapasaya sa akin ay kinuha na naman ni ate. Nabalot na nga ng puot at inggit ang puso ko Papa Dudut. At maaring sumabog na ito anumang oras sa ngayon. Nagalit ako kay ate. Sabi niya hindi daw niya gusto si Edward at ang sabi niya ay hindi daw niya priority sa ngayon ang pagbo-boyfriend. Pero ano itong nakikita ko? Niloko niya ako. Akala ko ay kakampi ko siya pero hindi. Pare-pareho lang sila ni Mama. Pag uwi ko ng bahay ay nadatnang ko doon si ate sa aking kwarto. Dala niya mga bulaklak na bigay sa kanya ni Edward at pagkakita niya sa akin ay sinabi niya na sinagot ko na siya. Habang abot langit ang ngiti nito. Ate, sabi mo hindi mo siya gusto. Sabi mo hindi ka pa ready. Sabi ko kay ate. Napansin niyang tumaas ang tono ng boses ko. Pero malumanay pa rin ang kanyang pagsagot sa akin. Agatha, gusto mo ba si Edward? Tanong nito. Ilang segundo rin kaming nabalot ng katahimikan. Tapos ay agad na akong sumagot. Oo, gusto ko siya ate. Ay hindi. Mahal ko na siya. Bakit ganun? Laging ikaw na lang. Bakit ate? Ano bang meron sa'yo na wala ako? Bakit ikaw lagi ang panalo ate? Sunod-sunod na sabi ko sa kanya. Yun ang unang pagkakataon Papa Dudut na nag-away kami ni ate at hindi ko alam kung makakaya ko bang maging pangalawa na lang lagi sa kanya. Hindi naman sa ganun Agatha. Huwag mo akong ituring na karibal mo kasi magkapatid tayo. At ayokong mag-away tayo. Ang sabi ni ate. Pwede ba? As if naman hindi mo gusto ang mga nangyayari kasi kawawa ako. Alam ko na yun. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Huwag kang magpanggap ate. Siguro nga hindi mo naman talaga gusto si Edward. Napilitan ka lang kasi nalaman mong gusto ka niya. Alam ko naman yun ate. Gusto mong ipamukha sa akin na kahit na anong gawin ko, mas magaling ka.
Napalakas ang boses ko, Papa Dudut, at nakita ko ang pagpatak ng luha ni ate. Please Agatha, huwag tayo magkaganito. Mahal na mahal kita at kung gusto mo, hihiwalayan ko na si Edward. Huwag ka lang magalit sa akin. Please naman no. Pangungumbinsin ni ate sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya sa mga narinig ko mula sa kanya, pero hindi na nito mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Eto nga at tuluyan na nga akong sumabog. Sige, yan lang ang makakapagpabago sa isip ko. Hindi ko alam kung tama ba yon, Papa Dudut, pero naging makasarili ako sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit pero hindi ko na ito sinuklian ng yakap. Magmula nga noon ay naging cold na ako kay ate. Hindi na gaya ng dati na halos lahat ng sekreto ay nakukwento ko sa kanya. Tulad ng araw-araw kong pag-late kay Mrs. Garcia at ang mga projects na siya ang gumagawa para sa akin. Ewan ko ba pero mas nanaig ang kagustuhan kong mas magaling kay ate. Nag-aral ako ng mabuti at naging Dean's Lister, binitawan ko na ang pagbabanda. Nang sa ganoon ay mas mag-focus ako at mabigyan ng pansin ang aking pag-aaral. At si ate, tinutuon niya ang sinabi niyang tuluyan na nga niyang hihiwalayan at makikipagkalas sa relasyon nila ni Edward. Hindi ko na sila nakitang magkasama pero kahit na ginawa ni ate yon, ang lahat ay kulang pa rin yon para sa ilang taong pagtitiis ko na maging pangalawa lamang. Hindi ko na pinagpatuloy ang kursong engineering bagkus ay kumuha ako ng HRM. Ito naman talaga ang hilig ko. Mabilis lumipas ang panahon at graduate na nga si ate bilang summa cum laude. Ang laking pressure na naman sa akin ito, dapat ay mahigitan ko siya sa nakuha niya. Pero kahit pa ulit-ulit kong subukan at gawin ang lahat ay hindi ko kayang lagpasan o kahit pantayan man lang. Matagal na rin simula noong hindi kami nagkausap ni ate. At aaminin ko na miss ko na siya. Sa araw ng kanyang graduation ay binigyan ko siya ng card at bracelet na ginawa ko. Congratulations ate, sabi ko sa kanya. Salamat bunso. Okay na ba tayo? Pahabol na tanong niya. Oo, okay na tayo ate. Napatunayan ko na mahal mo ko. Mula nung mas pinili mo ako kesa kay Edward, ang sabi ko. Ngumiti lang si ate at muli akong niyakap. I miss you bunso. Tagal-tagal na kitang hindi nakakayakap ng ganito, ang sabi niya sa akin. I miss you too ate. Pero sandali ha, nasasakal na naman ako eh. Sabay bitaw at tawa na namin. Akala ko yun ang umpisa ng muling pagbabalik ng samahan namin ni ate, ngunit hindi pa pala. Dahil ibang revelasyon ang aking malalaman. Habang papauwi na ako noon matapos ang aming ginawang school paper ay hindi ko lubos akalain na makikita ko ang eksenang yon. Nakita ko magkasama sina Edward at ate, ang sweet nila. At animoy hindi talaga naghiwalay. Kumukulo ang dugo ko noon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kung lalapit na ba ako sa kanila at susumbatan si ate o ipapaabot ko na lang ito sa bahay. Pinili ko na lamang na magtimpi, Papa Dudut. Pumunta muna ako sa isang fast food chain para kumain at mag-ipon ng lakas ng loob mamaya. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Nagsinungaling si ate sa akin. Eto na marahil ang unang pagkakataon na niloko niya ako. Nang matapos akong kumain ay sumakay na ako sa may terminal ng jeep at habang ilang hakbang na lamang ako sa bahay ay lalo lang lumakas ang pintig ng aking damdamin. Muli kong naaninag ang masayang tawanan nila mama at papa, pati na rin si ate. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip kung talaga nga bang mahal nila ako. At kung talaga bang nararapat ako para sa pamilyang ito. Dumadagong-dong ang malakas na pintig ng puso ko noong malapit na ako sa pintuan. At hindi ko alam dahil bigla na lang umapaw ang emosyon na matagal ko nang kinikimkim. Ibinagsak ko ang bag ko at saka nagsimulang magsalita. Kailan mo pa ako niloloko ate? Sabi ko dito. Nagulat siya pati na rin si mama at si papa. Anong sinasabi mo Agatha? Hindi kita maintindihan. Pagtataka nito. Ate, huwag ka nang magmaang-maangan. Kitang kita ng dalawang mata ko.
Sabi mo, hihiwalay mo na si Edward. Pero hindi. Manloloko ka. Tumindi na ang mga salitang nabitawan ko. Agatha, hindi kita niloloko. Totoo ang mga sinasabi ko. Hindi na kami ni Edward. So, ako na pala ngayon ang sinungaling, ate? Ano yung nakita ko na inaalalayan ka pa niya pababa ng isang restaurant at saka niyakap ka niya? Ano yun, ate? Wala lang? Ganon? Nag-uumapaw na ako sa galit habang lumalabas ang mga salitang yon mula sa aking bibig. May pinag-usapan lang kami. May sinabi lang ako sa kanya. Maniwala ka naman sa akin, please, ang sabi nito. Sinungaling ka, ate. Alam ko naman na wala akong kwenta sa pamamahay na to. Akala ko kakampi kita pero hindi. Sana hindi na lang kayo ang naging pamilya ko. Sabi ko na papatulo na ang luha. Agatha, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, ha? Bakit ka nagsasalita ng ganyan sa ate mo? Wala kang utang na loob. Sambit naman ni mama. Ayan ma, sige, kampihan nyo ang magaling nyong anak. Tutal, siya naman ang laging tama . Umiiyak na ako noon, Papa Dudut. Aba, ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Gumalang ka naman, Agatha. Saway ulit ni mama. Gumalang? Wow. Hindi ba ako ganun, ma? Buong buhay ko, pinilit kong maging mabuting anak sa inyo. Pero ano, tinuring mo ba akong anak? Hindi, ma, dahil para sa inyo, si ate lang ang magaling. Pagkatapos noon ay agad na dumampi ang palad nito sa aking pisngi dahil sa pagkakasampal. Pero mas masakit pa pala ang sunod na lalabas sa kanyang bibig. Paano kita mamahalin? Kung sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang pagtataksil ng papa mo sa akin. Sabi nito na galit na. Mautang na loob. Pagpigil ni papa. Hindi, papa. Dapat lang niyang malaman. Wala kang karapatang kwestiyonin ang pagiging ina ko dahil ampon ka lang. Agad ngang bumagsak ang aking mga luha sa aking mga narinig, Papa Dudut. Isa lang pala akong ampon. Ampon? Paano ako naging ampon? Tanong ko sa kanila. Ma, please, wag na natin siyang patulan. Pagmamakaawa naman ni ate. Angela, wag kang makialam dito, sumusobra na ang kapatid mo. Ang sabi naman ni mama. Paano ako naging ampon? Paano? Paulit-ulit na tanong ko. Bunga ka ng kataksilan ni papa mo sa akin. Anak ka niya sa kanyang babae na nakilala lang niya sa bar. Tapos ang babaeng yun, pagkatapos mabuntis, iniwang ka lang sa papa mo. Hindi ko nga alam kung talagang tunay kang anak ng papa mo. Ibang-ibang ugali mo sa kanya. Wala kang utang na loob, ang sabi ni mama sa akin. Bakit hindi niyo sinabi? Pa, bakit ngayon ko lang nalaman? Umiiyak na ako, Papa Dudut. Matagal na naming alam. Pati si Angela, alam din niya na kapatid ka lang niya sa ama pero pinakitaan ka ba niya ng masama? Puro kabutihan lang ang binigay niya sa'yo. Ate, pati ikaw? Alam mo na rin? Papa, ikaw. Nagsinungaling kayong lahat sa akin. Kaya pala buong buhay ko para akong nagmamalimos ng pagmamahal mula sa inyo kasi isa lang pala akong anak sa labas. Umiiyak na ako noon, Papa Dudut, pero lumapit si ate at akmang yayakapin ako. Pero tinulak ko siya at napansin ko ang mga pasa nito sa binti, maging sa braso. Pero hinayaan ko lamang ito. Bitawan mo ko. Mga manluloko kayo. Kaya pala ganito niyo akong itrato, mama. Kasi hindi niyo ako tunay na anak. Noon naman ay dinuro-duro ko na si mama. Pero sampa lang ang inabot ko dito. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Lumayas ka dito. At wag ka nang babalik. Hanapin mo ang tunay mong ina. Magsama kayo, mga wala kayong kwenta. Masasakit na salita ang inabot ko dito.
Kaya umalis na lamang ako. Agatha, wag mo naman akong iiwanan oh. Paano na mga pangako natin ang walang iwanan? Ang sabi ni ate sa akin habang nag-iimpake ako ng gamit. Ate, ikaw pa talaga ang may ganang sabihin ng salitang walang iwanan? Niloko mo din ako all this time alam mo na pala. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Panunumbat ko sa kanya. Hindi ko sinabi kasi kahit naman alam ko, wala namang nagbago Magkapatid pa rin tayo. Ang sabi naman nito. Ayoko na. Aalis na ako dito. Punong-puno na ako ng sama ng loob. Tama na mga narinig ko sa mismong bibig ni mama. Nang mama mo pala. Naampun lang ako. Tumayo na ako at umalis na. Nakita ko ang pagsunod ng tingin sa akin ni Papa, pati na rin si ate pero hinayaan ko na lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad sa bagong landas. Natatahakin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at hindi ko alam kung ano ang una kong gagawin. Hindi naman talaga ako sanay na mag-isa dahil mula pagkabata, ako si ate na ang laging magkasama. Ayoko mang iwanan siya pero hindi ako nararapat sa kanyang pamilya dahil isa akong bunga ng pagkakamali ni Papa. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakahanap ng maliit na apartel na pwede kong tuluyan pampalipas lang ng gabi. Kulang ang kinikita ko sa pagkanta-kanta at kailangan ko pa rin ng tulong nila mama. Sinasagot kasi ng mga kapatid ni Papa sa abroad ang pag-aaral namin ng ate ko. Pero sa ngayon ay iba na. Kailangan ko nang tumayo sa sarili kong mga paa at magsika para sa ikakabuti ko. Umupa ako ng maliit na bahay na pwede kong tirhan sa gabi at kumakanta ako sa bar. Buti na lamang at mabait ang dati kong boss dahil kahit iniwang ko ang pagkanta noon para sa pag-aaral ko ay hindi naman niya ako pinagkaita ng trabaho. Lumipas pa ang isang taon at nasanay na rin ako sa setup ng buhay ko, yung mag-isa lamang. Kahit paminsan-minsan ay nalulungkot ako dahil namimiss ko si ate. Nang minsang sumilip ako sa bahay ay nakita ko na nandun si Edward. May okasyon pala dahil pasado na sa board exam si ate at ang swerte talaga niya, samantalang ako ay binubuhay ko ang sarili ko sa pagkanta. Gabi-gabi akong dumadaan doon bago ako pumasok sa trabaho at nakikita kong masaya naman sila. Hanggang sa isang gabi ay muli akong napadaan doon, walang tao. Madilim ang buong bahay kaya tinanong ko ang isa naming kapitbahay kung saan sila at ang sabi ay nasa ospital daw. Nagulat ako dahil baka si Papa na naman ang inatake kaya dali-dali ako nagtungo sa sinabing ospital ng kapitbahay namin at sa information desk tinanong ko ang pangalan ni Papa pero walang nakalagay doon maliban sa kaparehong apelyido nito. Pero Angela ang naka-admit sa ICU. Laking pagtataka ko kung ano ang nangyari kay ate. Natakot ako, bigla akong kinabahan. Ano ang dahilan ng pagkakasakit ni Ate Angela? May kurot sa puso ko na gusto kong makita siya pero tila baga mas nanaig ang galit sa puso ko. Di bale, kahit wala naman ako andun naman sina mama at papa. At andun din naman si Edward kaya sigurado ako na hindi niya ako hahanapin. Kinabukasan ay nakatanggap ako ng text mula kay mama. Anak, patawarin mo na ako at kahit wag mo na akong pagbigyan basta tulungan mo lang ang ate mo. Kailangan ka niya. Yon ang nilalaman ng natanggap kong mensahe. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kaya't minabuti ko na lamang na hindi ito pansinin. Ngunit ang sumunod niyang text ang nagpaluha sa akin. Anak, may cancer ang ate mo. Yun ang sabi ng doktor. Magdasal na lang daw tayo anak. Gusto kong makita ni Ate Angela mo. At yun na nga marahil ang hudyat para muli kong tanggapin na kailangan ko nang magpatawad para kay Ate Angela. At hindi nga ako nagdalawang isip na puntahan si ate sa ospital. Habang naglalakad ako patungo sa kinakaroonan ni ate ay lumakas ang pintig ng puso ko. Higit 2 taon na rin na hindi ko siya nakikita. Sila mama at papa pagkatapos ng gabing nalaman ko ang buong katotohanan.
At nang ando na ako, humahagulhol na lang ako sa pag-iyak nang makita ko si ate. Kung ano-ano ang mga nakakabit sa kanya. Hindi na napansin ni mama ang pagpasok ko dahil yumakap na kaagad ito kay ate. Sobrang nangayayat ng ate ko, ang dating maganda niyang mukha ay naglaho na. Payat na siya at sa lalim ng kanyang mga mata, dapat ay matuwa ako dahil hindi na siya magiging magaling para sa akin. Oo, engineer siya pero may sakit naman. Dapat matuwa ako kasi hindi na siya maganda. At kahit kailan ay hindi na siya magugustuhan ni Edward. Pero hindi. Iba ang naramdaman ko. Ang sakit-sakit makita na nagkaganito si ate. Noong umalis ka, bumagsak na ang katawan ng ate mo. At noong araw na nakita mo ang ate mo at si Edward, yun ang araw na nalaman niyang malala na ang sakit niya. Sa katunayan niyan ay nagkita lamang sila para sabihin ng ate mo na wala na silang pag-asang dalawa dahil mas mahal ka ni Angela. Nakaramdam lang ng panghihina ang ate mo kaya inalalayan siya nito. Hinahanap ka ng ate mo. Tinatawagan ka niya. Tinetext ka niya pero hindi ka nagre-reply. Walang gabing hindi niya niyayakap ang unan mo. At hawak ang bracelet na bigay mo sa kanya. Hanggang sa hindi na niya nakayanan pa. Agatha, anak, patawarin mo ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nagpabulag ako sa galit at hindi ko inisip ang mararamdaman mo. Sana hindi pa ito huli para sa atin. Natakot lang ako na aminin sa sarili ko na napapamahal ka na sa akin. Patawarin mo ako. Kung naging masama akong ina sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Iyak nang iyak si mama noon at si papa naman ay nakatingin lamang sa amin. Hindi ko na napigilan ang pagluha at niyakap ko si mama ng mahigpit. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko siya. Yumakap na rin si papa noon. At maya-maya pa ay nagising na si ate. Bunso, andito ka na. Halos madurog ang puso ko. Namiss ko si ate kaya niyakap ko siya at ipinaramdam sa kanya ang buo kong pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang tunay na kapatid. Ate, patawarin mo ko kung natiis kita. Ate, mahal na mahal kita. Yun ang mga salitang nasambit ko kay ate. Mahal na mahal din kita, Agatha. Sana wag ka nang aalis. Wag mo na akong iiwanan. Promise, ate. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Andito lang ako palagi. Muli na namang nakatulog si ate at hawak ko ang kanyang mga kamay. Napagalaman ko, Papa Dudut, na kailangan pala ni ate ng bone marrow transplant upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Sinubukan ko kung pwede akong maging donor niya at laking pasasalamat ko sa Diyos na nagmatch kami at sinagawa na nga ang operasyon. Sa una, nahirapan daw tanggapin ng katawan ni ate ang ginawang operasyon sa kanya pero di kalaunan ay naging maayos din ito. Makalipas nga ang halos 7 buwan ay tuluyan nang gumaling si ate. Pero patuloy pa rin ang kanyang gamutan nang sa ganon ay hindi na bumalik ang kanyang karamdaman. Isang milagro kung ituring ng doktor ang mabilisang paggaling ni ate. Ang sabi naman niya dahil daw yon sa akin. Bumalik na ako, Papa Dudut, sa bahay namin at pinagpatuloy ang pag-aaral. Si Papa ay nakakalakad na rin dahil sa patuloy na therapy niya. Naging maayos na rin ang pakikitungo ni Mama sa akin. Alam niyo yon, Papa Dudut, yung bang parang walang nangyari sa amin. Yung parang normal lang ang lahat. Pero iba na ngayon dahil naging suportado na si Mama sa lahat ng mga gagawin ko. Graduate ako ng cum laude sa kursong HRM. Si Mama ang nakipag-unahan kay Papa na tumaas sa stage habang sila Papa at ate naman ay naging tagapalakpak namin. Masayang masaya ako, Papa Dudut, at ang sabi nga nila, dreams do come true. Para sa akin, simple lang naman kasi ang pangarap ko na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Mula noon ay naging maayos na ang lahat, lalo na sa amin ni ate. Bunso, huwag ka nang aalis, ha? Siyempre naman, hindi kita iiwanan. Ikaw ang best ate in the universe.
Nakasmile na ako sa kanya noon. Oo na dyan, ilibre mo na lang ako ng fries kasi kung hindi isusumbong kita na may manliligaw ka na kamukha ni Alden Richard. Sabay tawa na namin. Ate naman ikaw manlilibre. Kagagraduate ko lang wala pa akong trabaho. Ikaw na lang. Panunukso ko. O sige na, halika na nga. Inabot niya ang kamay niya sa akin at hinawakan ko ito at pinangakong hindi nabibitawan. Ate, I love you. Sabi ko. I love you too, bunso. Sagot naman niya. Masasabi ko, Papa Dudut, na ang lahat ng pinagdaanan namin ni ate ay isa lamang hamon sa aming pinagsamahan. Sa dalawang magkapatid ay hindi naman talaga maiiwasan na mas napapansin ng isa, pero hindi naman ibig sabihin nito na kailangan mong ituring siyang bilang kakumpetensya. Dahil maliban sa ating mga magulang, ang ating mga kapatid ay pwede nating maging sandigan sa lahat ng mga problemang darating, at ngayon ay ipinagmamalaki ko sa buong mundo na mahal ko ang ate ko, at anumang unos ang dumating sa aming buhay ay magpapatuloy ang pangako ko sa kanya na magsasama kami habang buhay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may sarili ng pamilya si ate, pero magkaganon pa man ay lagi pa rin kaming nagkikita at nagbabanding kasama ang anak niya. At ako naman ay naghahanap pa rin ng taong magmamahal sa akin. Pero hindi ko na muna iniisip yon. Ang mahalaga ay buong buo na ako ngayon dahil sa aking pamilya at syempre sa aking ate Angela. Maraming salamat, Papa Dudut, at naway naging aral po ang kwentong ibinahagi ko na sana'y huwag pairalin ang inggit, lalo na sa mga magkakapatid, dahil sila ay hindi kaaway bagkus ay isang kaagapay. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at lubos na gumagalang ang inyong kabarangay, Agatha. Maraming salamat mga kabarangay sa inyong pagtutok sa Barangay Love Story. Alam po ninyo, ang kapatid, sila po ang una nating kaibigan, ang ating unang kakampi at ang unang kalaro. Pero totoo nga namang sa mga magkakapatid ay hindi din maiiwasan ng paminsang-minsang alitan na maaring mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Pero gaya nga ng kwentong ibinahagi sa atin ngayon ni Agatha, ang kapatid ay isang kasama sa buhay. Sila yung matatakbuhan mo sa oras na iniwang ka ng mga kaibigan mo, sa mga pagkakataong hindi mo na kaya ang bigat ng nararamdaman mo. Sila ang iyong magiging lakas para harapin lahat ng iyon. Hindi sana manaig sa mga puso natin ang inggit na ating nararamdaman, lalo na sa ating mga kapatid, dahil ang galit na ito ay dapat na walang puwang sa pusong nagmamahal. Kaya naman mga kabarangay, saludo po ako sa mga magkakapatid na kahit anuman ang kanilang pinagdaanan ay wala pa ring iwanan. Magkakaiba man kayo ng gusto at paniniwala sa buhay at ilang beses man kayong mag-away, ang kapatid ay isa pa ring kaibigan at isa pa ring pamilya. Gaya nga ng nakasaad sa isang kasabihan, like branches on a tree, we all grow in different directions yet our roots remain as one. Maraming salamat mga kabarangay. Ako po si Papa Dudut, na kasama ninyo sa panibagong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa na pwede nyong ma-download sa ating pong Barangay Love Stories podcast. And we're very proud to say mga kapuso na lagi po tayong nangunguna dyan pagdating sa download ng ating mga kapuso. Kaya kung wala pa po kayo, subukan pong hanapin sa internet kung paano po kayo makakapag-download. Hanapin lamang po ang Barangay Love Stories Podcast.